7 years na kami ni partner and living together. Nung dumami ang hobby niya, wala na siyang time sa akin. Sa work week namin, Monday to Saturday, magbabike siya ng whole day, aalis ng umaga, uuwi ng hapon na tapos na ang work. Magfa-firing ng Sunday, and I tried to talk to him once, twice, thrice, pero ganun pa rin. So I stopped. Hindi na ako umulit kausapin siya sa hobby niya. Last week, pumunta siya somewhere, hindi nagsabi kung hindi ko tinanong. Midnight na hindi pa rin nakakauwi. And I messaged him na sana out of respect na lamang, pinaalam niya sa akin. And he said sorry, and then I blocked him sa messenger. Kahapon nakita niya na hindi na kami friends sa Facebook. Bakit daw? Sabi ko okay na yan. Para no need na niya ako ma-message kung alis siya. He can do whatever he wants without letting me know. Di na kami masyado nag-uusap. Di na ako umiimik or nagkukwento sa kanya. Pag tinatanong niya ako, sinasagot ko na lamang siya kung ano ang tanong. Yes or no. Yun lang. Ayun. Tahimik na kami at hindi na masaya. Ito po ay buhat sa post ng username na si Comi.afuego mula sa Threads. Sa pagbalik natin sa kasaysayan itong si Comi.afuego, di naman niya nabanggit kung ilang taon na siya. Pero gusto kong isipin na kabataan pa ito. No? Meron siyang kapartner, live-in, at dumami daw, 7 years na, ganun katagal na sila, 7 years na, nung kanyang kapartner. Dumami daw ang hobby nung kanyang kapartner. Kapag work week, ewan ko, ang sabi niya kasi, pag work week namin, work week, ibig sabihin to, may trabaho. Monday to Saturday, magbabike siya ng whole day. At hindi siya nakapagtrabaho. Baka wala siyang trabaho. Nagbabike ng maghapon yung kanyang ka-live-in, aalis ng umaga, uuwi ng hapon, tapos ng trabaho. Monday to Saturday yan. Pag Sunday, nagpa-firing. Siguro yung baril, di ba? Now, sinubukan na raw niya na kausapin once, twice, 3 times, pero nagsawa na siya. At ngayon, binlock niya sa messenger yung kanyang karelasyon and hindi na sila friends sa Facebook. Now, ang nangyayari, hindi sila nag-iimikan. Hindi na rin nagkukwentuhan. Pag tinatanong siya, sumasagot siya kung anong tanong, yun ang sagot. Yes or no. Tahimik na kami, sabi niya, at hindi na masaya. Yun. So, etong gusto natin bigyan diin sa mga kabataan na nakikinig ngayon sa ating programa. Maaaring sabihin niyo masyadong conservative ang programang ito. Pero sa programang ito, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang commitment. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang respeto sa isa't isa sa ating karelasyon. At ito ay naibibigay sa pamagitan ng pagbibigay ng commitment. At ang commitment ay ang pagpapahayag mo ng iyong damdamin at pagsumpa mo na ikaw ay mananatiling tapat. Maglilingkod, magmamahal sa Kanya sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, till death do you part. In other words, maaaring this could be a civil wedding na pamumunuan ng isang mayor o ng isang judge
upang maging legal sa mata ng tao ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Now, both of you, kayong dalawa, ay maaaring tumanggap ng benepisyo buhat sa paghihirap ng magkabila. See? In the eyes of the church, meron tayong tinatawag na sacramental wedding. At yung sacramental wedding na yan, ang dalawang mag-asawa ay sumusumpa sa harap ng Diyos ng kanilang mga vows, wedding vows. See? And, gusto ko lang bigyan daan at bigyan liwanag na ang kasal, be it civil or sacramental wedding, ay walang halaga kung hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga. Maaaring sabihin natin, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, na yung naipanalo nating kaso sa West Philippine Sea ay isang maliit na papel lamang na pupwede nating itapon at baliwalain. Para sa kanya, ganun ang kanyang pananaw. Kung ikukumpara natin sa mga mag-asawa, ang kasamyento o yung wedding contract, ito ay maaaring sabihin nating papel lamang at maaaring punitin anytime. Pero mas malaki pa ang pakahulugan at respeto natin sa maliit na papel na yan, sapagkat nandyan yung ating pagpapahayag ng respeto sa isa't isa. At kung babalikan po natin ang kasaysayan ni Comy Data Fuego, obviously wala na po yung respeto sa kanilang dalawa. Saan ka nakakuha ng kalivin mo? Maybe because siguro nasa isip niya, magkalivin lang naman tayo, wala tayong commitment. Nagbabahay-bahayan lang tayo, nagustuhan lang nating magsama para libre yung sex natin sa gabi. You know, anytime gusto nating mag-sex, pupwede, umaga, tanghali, gabi. And then, ako naman, dahil tayo nagsasama, nagkukunwa-kunwariin tayo mag-asawa. Kunyari, ikaw ang asawa ko, ikaw magluluto ng almusal, tanghalian, hapunan, ikaw maglilinis ng bahay, ikaw maglalaban ng damit natin, ikaw magpa-plancha and everything. See? Ganon ang nangyayari, nagiging material. Now, ano ang dapat gawin sa sitwasyon na katulad nito? Ano pa ang halaga, kapatid, ng pagsasama ninyo as in partner, quote and unquote, and living together? 7 taon sa buhay niyo ang itinapon ninyo ng walang kaparakan. Baka nag-enjoy kayo sa sex, okay lang yan. Pero ang relasyon ng dalawa nagmamahalan is more than that. At ang malinaw na malinaw, kung hindi na kayo masaya sa inyong relasyon, ano pang dahilan at nagsasama kayo? Huwag niyong lokohin ang sarili ninyo. At kung may nakita kayo na bagay na hindi niyo nagustuhan at pinag-usapan niyo pero ayaw niyang pansinin, ibig sabihin lang wala siyang pagpapahalaga sa iyo. At kung ganyan ang inyong sitwasyon, mas makabubuti pang maghiwalay na kayo. After all, hindi naman kayo mag-asawa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.